Sa kasamaang palad, kailangan nating aminin na ang mga protesta sa Iran na hindi pa kailanman nakita sa ganitong kalaking sukat ay opisyal ng pinatahimik ng rehimeng Ayatollah. Ayon sa mga taga-Tehran, dahil sa matinding represyon at dami ng nasawi, halos nawala na ang mga protesta ngayong linggo at laganap ang presensya ng seguridad sa kabisera. Kaya parang nasa ilalim ng batas militar. Sa ganitong sitwasyon, si Pangulong Donald Trump ng Amerika nananawagan sa mga nagpoprotesta na ipagpatuloy ang kilos protesta at sakupin ang mga gusali ng pamahalaan, ay nagsabing hindi niya inatake ang Iran dahil nangako raw ang rehimeng Ayatollah na hindi napapatayin ang mga nagpoprotestang Iranian. Habang papunta pa rin ang grupo ng aircraft carrier ng Amerika sa rehiyon, agad namang nakipag-usap si Trump kay Netanyahu kamakailan tungkol sa sitwasyon, kasunod ng misteryosong pagbisita ng direktor ng Mossad sa Estados Unidos. Sa episode na ito, sasagutin natin ang tanong, pinagtaksilan ba ni Donald Trump ang mga nagpoprotestang Iranian? Ako, si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon agad naming inilalathala ang bagong balita. Mga kaibigan, kung naging interesante o kapaki-pakinabang ang episode na ito, sa dulo ng episode, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga ibinigay na link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili lang kayo ng pinakakomportableng paraan para sa inyo. Lubos akong magpapasalamat sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ayon sa New York Times at Reuters, malaki ang naging epekto ng marahas na panunupil ng puwersang pansiguridad ng Iran sa pagpigil ng malawakang protesta laban sa gobyerno simula katapusan ng Disyembre, ayon sa mga saksi at tagapagtanggol ng karapatang pantao. Sabi ng mga residente ng Tehran, dahil sa matinding panunupil at maraming nasawi, halos wala ng kilos protesta sa mga lansangan ngayong linggo at mas marami ng puwersa ng seguridad sa mga lungsod. Dahil dito, wala ni isang malaking demonstrasyon ang naitala sa Iran. Binigyang diin ng mga kinatawan ng organisasyon ang malakas na presensya ng militar, libo-libong inaresto, at pagsasara ng ilang unibersidad. Sabi ng mga opisyal ng Israel na kumonsulta sa Ministeryo ng Depensa, bumaba ang protesta matapos gumamit ng bala ang seguridad at putulin ang internet. Kinumpirma ng mga residente ng Tehran sa Reuters na tahimik ang mga kalsada nitong mga araw. Ngunit habang lumuluwag ang internet blockade, may bagong ebidensya ng karahasan. Isang residente ng Tehran ang nagsabing napatay ng armadong puwersa ng Iran ang kanyang 15 anyos na anak na babae noong nakaraang linggo matapos sumali sa demonstrasyon. Kumalat din online ang video mula Forensic Center sa Tehran na nagpapakita ng 2 dosenang bangkay. Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na dating nagbanta ng pakikialam kung may pagpatay sa nagpoprotesta, na kinansela ng mga autoridad ng Iran ang umano'y pagbitay sa mahigit 800 katao, kaya nagpasya siyang huwag munang atakihin ang Iran. Gusto ko ring banggitin na hindi inihayag ng Tehran sa publiko ang ganitong mga plano at hindi rin nagkomento sa pahayag ni Trump. Gayunpaman, isang residente ng kabisera ng Iran ang nagsabi sa New York Times matapos ang pagsupil sa protesta. Maikli ang sipi ngunit makahulugan. Mayroong matinding pagkadismaya at pagkawala ng ilusyon. Nagkakaiba-iba ang pagtataya sa bilang ng mga namatay. Ayon sa datos ng Amerikanong Organisasyong Pangkarapatang Pantao na Hrana, hindi bababa sa 2,677 katao ang nasawi. Sila ang mga natukoy na tao. Noong nakaraang linggo, sinabi ng opisyal ng Iran sa Reuters na nasa 2,000 ang namatay mula sa mga nagpoprotesta at puwersa ng seguridad. Ang mga bilang na ito ay mas mataas na kaysa sa mga nasawi noong mga kaguluhan noong 2021
Siyam na nagpapakita na mas malaki ang naging saklaw ng protesta ngayon. Ayon sa Columbia Broadcasting System News, noong Enero 13 na tumutukoy sa mga source na pamilyar sa ulat ng Iranian medical workers, maaaring umabot hanggang 20,000 ang totoong bilang ng mga namatay. At sa ganitong kalagayan, lahat ng ginagawa niya, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na siya mismo ang nagpasya na huwag ituloy ang pag-atake sa Iran. Walang nagpilit sa akin. Ako mismo ang nakumbinsi sa sarili ko, sabi ni Trump, at binigyang diin na malaki ang naging epekto sa kanya ng desisyon ng Tehran na kansilahin ang pagbitay sa mga nagpoprotesta. Mayroon silang higit sa 800 na nakatakdang bitayin sa pamamagitan ng pagbibigti, ngunit wala silang pinatay. Kinansela nila ang lahat ng mga bitay na iyon. Sinabi ni Trump na maghihintay muna ang United States bago magpasya sa aksyong militar laban sa Iran. Ayon sa mga ulat, napigilan ng Saudi Arabia, Qatar at Oman si Pangulong Trump sa pag-atake dahil sa takot sa kaguluhan sa rehiyon. Nagpatupad umano ang mga bansang ito ng matinding diplomatikong aksyon sa huling minuto. Ngunit iginiit ni Trump na hindi, walang nakaimpluwensya sa akin. Ako mismo ang nagbago ng isip, ako mismo ang nangako at ako rin ang nagbago ng isip. Ngunit sa kabila ng pahayag tungkol sa mapayapang hangarin, patuloy pa rin ang administrasyong Amerikano sa paghahanda ng militar. Magpapadala ang Estados Unidos ng aircraft carrier sa gitnang silangan para bigyan ang presidente ng dagdag na opsyon sa militar. Ibinunyag din ng mga pinagkukunan ang planong dagdagan ang puwersang panlupa, panghimpapawid at sistemang depensa laban sa misil sa rehiyon. Ayon sa mga pinagkukunan ng pahayagang Axios, ipinagpaliban ni Trump ang desisyon tungkol sa mga pag-atake. Ngunit nananatili pa rin ang opsyong militar sa agenda ng White House. Ayon sa pahayagan, nagkaroon ng konsultasyon sa mga kaalyado, kabilang ang Israel na nagdududa sa bisa ng limitadong pag-atake. At kahit ano mangyari, dapat pa ring ipaalala kung paano hinikayat ni Donald Trump ang mga Iranian na magprotesta at sinigurong may paparating na tulong. Ngayon, sabi ni Trump, wala akong ipinangako at walang naging pag-atake o tulong. Nangako si Ayatollah Ali Khamenei na hindi papatayin ang mga nagpoprotesta at ngayon, hindi na sila pinapatay. Ano pa bang aksyon ang inaasahan nyo sa akin? Napakataas talaga ng sinismong ganito. Ayon sa Axios, kahapon tumawag si Pangulong Trump ng United States kay punong ministro Netanyahu ng Israel para talakayin ang sitwasyon sa Iran. Pangalawang tawag na ito sa loob ng 2 araw, habang sinusuri ni Trump ang mga opsyon para sa posibleng pag-atake o negosasyon sa Iranian regime na kinakaharap ang malawakang protesta at kaguluhan. Sa unang tawag noong Miyerkules, ayon sa Axios, hiniling ni Netanyahu kay Trump na huwag munang umatake sa Iran para mabigyan ng panahon ang Israel maghanda sa posibleng ganti ng Iran. Isa ito sa mga dahilan kung bakit di umano'y nagpasya si Trump na ipagpaliban ang pagbibigay ng utos sa mga sundalong Amerikano na simulan ang pag-atake sa Iran. Mas nakakagulat pa, kamakailan nagpasya ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin na maging tagapamagitan ng kapayapaan. Sa Iran, kay Pezeshkian, nag-alok maging tagapamagitan ng mga bansa para mabawasan ang tensyon. Sinabi ng espesyal na sugo ni Trump, Stephen Witkoff, na umaasa siya sa diplomatikong solusyon sa Iran. Binanggit niya na anumang kasunduan ay dapat lutasin ang problema ng pagpayaman ng uranium sa Iran. Bawasan ang mga inventaryo ng ballistic missiles at ilabas mula sa bansa ang mga Iranian na inventaryo ng enriched uranium na may bigat na 2,000 kilo at itigil ng Iran ang pagsuporta sa kanilang tau-tauhan. Oh, ayan, dito nagtatapos ang kwento ng protesta na ipinangako ni Donald Trump na susuportahan niya. Ano ang palagay ninyo tungkol dito? Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At mga kaibigan, gaya ng hiningi ko sa simula ng episode na ito, kung nakatulong ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang links sa video description. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.